Pagbaybay na pasulat. Prinsipyong kung ano ang bigkas, siyang sulat. Ang mga salita ay isinusulat batay sa paraan ng pagbigkas, ngunit may mga eksepsyon tulad ng mga, na naging mga at ang mga tuntunin sa paggamit ng nang at nang. Alam niyo ba na mayroong 13 sinusunod sa pagbaybay na pasulat? Una, gamit ang 8 bagong titik. Idinagdag ang C, F, J, N, U, Q, V, X at Z upang panatilihin ang orihinal na anyo ng mga hiram na salita at ang katutubong salita. Halimbawa, ang katutubong wika na fiyo ng Kalinga at vakol ng Ivatan. Hiram na salita, ipugaw, hindi ipugaw, Ivatan, hindi ibatan. Kalawa, ang bagong hiram na salita. Ginagamit ang mga bagong titik sa mga banyagang salitang hindi bahagi ng apakada. Halimbawa ay ang salitang hindi binabago na fossil, visa, zigzag at ang matagal nang ginagamit na forma mula sa forma, firma mula sa firma at sapatos mula sa zapatos. Ikatlo, ang lumang salitang Espanyol. Maraming salitang Espanyol ang isinasabaybay sa abakada noong panahon ng kolonyalismo. Halimbawa, ang bakasyon na naging bakasyon at ang kabalyo na naging kabayo. Ikaapat, ang di binabagong bagong hiram. Ang bagong hiram na salitang hindi matatagpuan sa lumang diksyonaryo ay hindi binabago ang baybay. Halimbawa, sa salitang Espanyol na football, fertile at zigzag at sa salitang Ingles na firm, jam at ziggurat. Ikalima, ang problema sa C, N, U, Q at X. Ang C ay may tunog na K, na may halimbawang kotse na nagiging kotse at ang S na may halimbawang syudad na nagiging syudad. Ang N niya ay pinapalitan ng NY sa abakada na may halimbawang donya na nagiging donya. At ang Q ay ginagawang K, KW o KY na may halimbawang keso, quit at quit. Ang X naman kapag technical na ginagamit ang X sa X-ray ngunit may pambala ng KS na nagiging extra ang extra. Ika-6, ang panghihiram gamit ang 8 bagong titik. May 3 sitwasyon sa paggamit ng 8 bagong titik. Una ay ang pangalang pantangi na may halimbawang Charles at Jennifer. Ikalawa, ang katawagang scientifico na may halimbawang carbon dioxide at zygote. At ikatlo ay ang mahirap espelin na may halimbawang pizza at quiz. Ikapito, ang eksperimento sa Ingles, ang pagsasaFilipino ng banyagang salita. Halimbawa ay ang pulis na nagiging pulis, ang salitang standby na nagiging standby at ang school na nagiging school. Iwasan kapag katawa-tawa katulad ng cook na nagiging cook at kapag mas kilala ang orihinal tulad ng pizza. Ikawalo, ang Espanyol muna bago Ingles. Mas akma ang Espanyol kaysa sa Ingles para sa ilang hiram na mga salita. Halimbawa, ang bagahe o bagahe kaysa baggage. Ang graduasyon sa graduasyon kaysa graduation. Ika-9, ingat sa syokoy. Mga maling baybay, bunga ng kamangmangan ng Espanyol. Halimbawa, ang mali ay ang konsernado at ang tama ay ang concernido. Ika-10, ang eksperimento sa Espanyol. Ginagamit upang lumikha ng bagong salita na akma sa Filipino. Halimbawa, ang kritika o kritik kaysa kritikismo at ang psikolohista o psychologist kaysa psikologo. Ika-11, gamit sa Espanyol na I. Binibigkas tulad ng I sa Filipino. Halimbawa, sa pangalan, Emilio Aguinaldo Ifame at sa pagbilang 2:30. Ika-12, kaso ng binibigkas na H sa hiram sa Espanyol. Sa Espanyol, hindi binibigkas ang titik H. Halimbawa, hitsura tungo sa itsura, maliban kung may ibang kahulugan. Halimbawa, historia sa historia, hindi istorya. Ika-13, gamit ang J, ginagamit sa tunog na J sa hiram at katutubong salita. Halimbawa, hiram ay jam, jazz, joy at sa katutubo, jambangan sa tausog. At ang re-spell ay generator para sa generator.